guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon ay ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo mag-register ng disbursement account kay SSS. Kung kayo ay maglo-loan, kailangan makapag-submit po kayo ng disbursement or yung kung anong gagamitin yung bank accounts sa pag-loan, kung saan po ninyo ipapasok yung magiging loan nyo po kay SSS. Ang sa akin po kasi, Cebuana Loheler po ang ginamit ko para makapag-loan. Pwede naman po bank accounts pag meron po kayo. Yun lang guys, napakadali. Ngayon, pupunta lang po tayo sa Google. Itatype lang po natin yung sss.gov.ph. Diyan mamaya may lalabas po na suggestion na pwede po natin i-click para makapag-login po tayo kay SSS. Ngayon pupunta na po tayo sa ating Google search para i-type yung SSS member registration. Then guys, punta lang po kayo sa inyong Google Chrome kung anong gamit yung application sa search para makapag-access po tayo sa SSS disbursement account. Ito guys, panoorin nyo guys. Yan, pupunta po tayo sa Google. I-type lang po natin yung SSS login member. Yan. Then wait pa natin guys habang naglo-loading. Yan, nandito na po tayo sa ating or sa home ni SSS. Pag may account na po kayo kay SSS online or username and password, ilagay nyo lang po dyan sa dalawang box. Pag wala pa po guys, i-click nyo tong not yet registered in my SSS. Pag meron po guys, ito po, mag-login po tayo dito na box, yung dalawang box, user ID and password. Yun guys. Yan guys, naka-automatic na po yung sa akin. I-click na lang po natin. Then submit. Kailangan tama po yung user ID and password po natin. Then submit. Bago po tayo mag-submit guys, kailangan yung I'm not a robot, kailangan i-check yung box na yan para makapag-submit po kayo. Then, hintayin lang po natin guys. Then guys, nandito na po tayo sa SSS account po natin. Nandito na po tayo. Pupunta na po tayo sa e-services. Kung hindi pa ninyo na-registered yung bank accounts or ATM, dito lang po kayo pupunta sa my hair. Yung naka-highlight na blue. Na gusto, bago po kasi po tayo mag-file ng loan guys, kailangan po natin i-register yung ating bank accounts or ATM account number kung ano ang gagamitin po ninyo. Then, click po natin yung hair. Yan, halimbawa, hindi tuturuan ko kayo paano po tayo mag-register ng bank accounts para makapag-loan po tayo. Ito ang lalabas guys. Ito po. Yan, basahin nyo na lang po guys. Ito po yung mga kailangan po natin gawin para makapagpatuloy sa pag-fill up. Yung box sa ibaba guys, i-check nyo yan. Then, proceed.
Yan guys, ito po yung form ng disbursement account module. Then guys, kung i-enroll po natin, ayan, enrollment, check po natin yung bank. Bago po tayo magsimula guys, may lalabas po dyan na the bank account name should be the same as your SSS registered name. Please provide the correct bank account number and not the ATM card number. You may contact your bank to secure the correct account number. Yung sa ATM po natin guys, yung number na nakalagay po doon ay hindi po yun account number. Card number po yun guys. Kaya lumalabas na ganito kasi nagpa-alala si SSS na hindi po yun bank account. Yung bank account guys ay makukuha po natin kung tayo ay nagtatrabaho sa ating company. Pupunta lang po tayo sa accounting, kukunin po yung ating bank accounts. Yan. Pero kung hindi naman po kayo nagtatrabaho at yung bank accounts ay makita po natin yan sa bangko. Pupunta lang po kayo sa kung anong pangalan ng ATM nyo. Pupunta po kayo doon para kunin nyo yung bank account number nyo para gamitin nyo sa SSS loan. Then, click natin yung X para mawala yan. Ito po yung form ng disbursement account module. Then guys, yung naselect na po natin yung bank. Kasi yung e-wallet ngayon guys, hindi na po siya pwede. Kasi nga, bagong update ni SSS. Kailangan bank ang gagamitin po natin. Ito yung select bank. Pindutin na po natin. May lalabas dyan. Ito po yung mga list o bank na pwede po natin gamitin. Ito po guys, mga list of na pwede po gamitin sa pag-loan. Ito po guys, ayan. Panoorin nyo na lang po. Ito po yun. Yan ang pipiliin ko po guys kasi nga wala akong bank accounts. Ang pinili ko na lang po yung Cebuana Loheler para makapag-loan po tayo kay SSS. Ito yung Cebuana guys. Yan ang pinili ko. Then ilagay nyo lang dito guys yung bank account ng inyong card number na galing kay Cebuana. Yung bank account guys, makita po natin yan sa ating account. Kung hindi nyo po alam, kung kumuha po kayo ng 24K na ATM galing kay Cebuana, pwede naman po kayo pumunta kay Cebuana para kukunin nyo yung account number po ninyo. Sabihin nyo lang po, gamitin nyo sa paglo-loan. Kaya kailangan nyo po yung account number. Dito guys, yung bank account number, ilalagay nyo dyan yung tamang bank account number. Then sa pangalawang box, same lang po siya. Dapat tama po yung ilalagay nyo guys. Kailangan tama po yung bank account number. Kailangan kung pwede po 5 beses po ninyo basahin isa-isa or identify kung tama or hindi. Then guys, dito sa baba, yung attach supporting documents, yung select document guys, proof of account. Yung pinili ko guys kasi nga, di ba nagpundo ako sa akin ATM 24K micro savings account kay Cebuana. Kaya binigyan po ako ng validated deposit slip. Yun ang pinindot ko guys. Kung meron naman po kayong screenshot of online mobile banking account, pwede po yun. Passbook, foreign remittance receipt, bank certificates, statement,
issued within the current year, or ATM card with account number and name. Yan po guys yung mga select document type na pwede po natin ipasa kay SSS. Ang pinili ko po guys yung validated deposit slip. Ito po yung pinindot ko. Ayan. Then yung browse file. Pindutin nyo lang po yan guys. Kailangan po 1 MB. Maximum size 1 MB po. Kung hindi naman po yan 1 MB, pwede nyo naman po i-edit para maging 1 MB. Ilalagay ko na lang sa aking description sa aking video yung ginamit kong application para magawa po ninyo yung 1 MB na size, kasi kailangan po yun guys. Uploaded proof of account must contain your account name, account number, and bank name. Yan. Kailangan po hindi po siya sumobra sa 1 MB. Kasi hindi po yan talaga pini SSS. Yung pangalawang requirements po guys, yung proof of identification, ID or document. Ang ginamit ko po dito guys, yung UMID ID ko po. UMID ID, picturean nyo lang po yung UMID ID nyo ng malinaw. Then, kailangan 1 MB din po siya. Parehas lang po siya. Maximum size 1 MB. Then, yung pangalawa, kahit yung ID document guys, ang ipapasa nyo yung front of SSS card nyo or UMID card nyo lang po ang picturean nyo. Pwede naman po back, front and back po. I-edit nyo na lang po guys para maging isa at 1 MB siya. Then yung pangatlong requirements guys, yung selfie photo, proof of identification, yung halimbawa ang ginamit po ninyo yung UMID ID, then yung ATM na gagamitin po ninyo, kailangan hawak po ninyo sa inyong kamay, then i-selfie po ninyo. Kailangan po guys makita po yung pangalan ng inyong ID and ATM card na gagamitin po ninyo. Kailangan makita po yung pangalan nyo at saka account number ng ATM po ninyo. Kailangan malinaw po guys. Then, ganun pa din po, maximum size 1 MB ang kailangan. Then, pag nailagay nyo na yan guys, pag nagawa po ninyo ng tama, itong box na to i-check nyo. Pag nag-check yan guys, ibig sabihin tama po yung nilagay nyo na requirements. Then, i-enroll nyo lang po yan guys. Automatic po. Follow the process na lang po kayo. Pag napindot nyo tong enroll, continue na po yan guys. Madali na po siyang sundan. Yun lang guys. Gumawa ng or mag-registered ng bank accounts na gagamitin sa paglo-loan. Then guys, after that guys, may marireceive po tayo email sa ating Gmail na galing kay SSS sa disbursement account module, kasi nagpa-registered po tayo sa ating bank account. Ipapakita ko na yung na-email ni SSS sa akin guys sa email ko. Kung anong email nilagay nyo po dito sa inyong guys, sa SSS account nung gumawa po kayo ng user ID and password online, yun po ang makareceive ng email galing kay SSS. I-check nyo po doon guys. Ngayon papakita ko sa inyo guys yung email ni SSS pagkatapos ko mag-register or mag-enroll ng aking bank accounts kay Cebuana. Then punta tayo doon guys. Ito po yung ginamit ko guys. Ito po yung email ni SSS sa akin pagkatapos kong mag-enroll ng aking bank account. Yan. Hintayin nyo lang po guys. May ma-receive pa po kayong email na galing po sa kanya kung approve ba yung requirements nyo na ipasa sa kanya. Pag approve po guys, pwede na po tayo mag-apply ng loan kay SSS. Yun lang guys. Napakadali. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe.